sa inyo, sa ating lahat, mga kapatid. Purihin natin ang Diyos sapagkat isang painilaw niya na tayo magkasama-sama muli. Bagaman medyo may kalungkutan ng pagkakataon na ito na tayo ay nagkasama-sama po. Bago ako magsimula, at ngayon po sasabihin ko sa inyo, ang mensahe kong ito ay hindi ko matatawag na mensahe, kundi kwento. Magkukwento lang po ako. Ang uunahin kong kwento ay yung pamagat ng kanta na aming kinanta. Yung Shall We Gather at the River. Noong pong nakaraang buwan, hindi ko na lang po matandaan kung anong buwan nun. Pumunta kami doon sa lugar ng Tanay, sa Rizal. Kasama ko si kapatid na Freddy, si kapatid na Belen, si Antolem. At alam niyo po ba yung kanta na yan? Bagay na bagay po yan dun sa lugar na pinuntahan namin. Alam niyo po ba kung bakit? Yung pong lugar na pinuntahan namin ay talagang masasabi natin na hindi lang tabing ilog, kundi talagang dun sa gitna ng ilog. Pero yung ilog, wala pong tubig. Alam niyo po ba kung paano nangyari doon? Meron na silang maliit na kapilya. Ngayon, meron yatang hindi na pagkasunduan. Ang ginawa nung may-ari ng lupa, pinaalis yung kapilya. Giniba yung kapilya, ang ginawa naman itong mga kapatiran doon sa Rizal, iniipon yung gamit, doon din nila sa tabi ng bahay noong isang kapatiran. Alam niyo ba, mga kapatid, noong panahon na yun, bagaman malungkot doon sa akin nakita, dahil alam niyo ba kung saan kami nagkawain? Ang bubong namin kulay blue. May shade na puti. At ang design ay mga green. Alam niyo po ba kung bakit ganon? Wala pong building. Ang bubong namin ay yung langit. At yung sinasabi kong mga design na puti ay yung ulap at sa paligid ay mga punong kahoy. Nandun po kami sa gitna ng ilog na wala namang tubig. At alam niyo ba, ang upuan namin, bato. Sa bato kami nakaupo. Alam niyo ba, ikinatuwa ko doon. Bagaman ganoon ang kanilang sitwasyon, talagang patuloy sila sa paglilingkod. Alam niyo, napakasaya. Masaya na malungkot dahil first time ever na makakita ko ng ganoon. Pero purihin ng Diyos kapag talagang hindi sila tumigil. Kahit wala silang building, nandun. Patuloy sila. Alam niyo mga kapatid, itong pagkakataon na to ay talagang masasabi ko na hindi akalain. Alam niyo ba kung bakit sinabi ko na hindi akalain? Noong isang araw lang po, magka-chat kami ni kapatid na boy. Tinatanong ko siya kung kailan siya uuwi. Ano nga sagot mo? Yun, December 2017. Yun ang sabi niya sa akin. Alam niyo, nagulat ako dahil nandito nga siya dahil pumatay si kapatid namin. Tuloy ang kwento. Sino sa inyo sa Tagaytay ang nakakakilala dito kay kapatid namin? O, konti, bihira. Bibigyan ko kayo ng background dito kay kapatid namin. Ito pong si kapatid namin ay pangalawang anak ni Mamang Narding. At kung ano pong nakikita ninyong ngiti dito sa tarpaulin na to, sa picture niya, ganyan siya. Ganun po kabait ang taong to. Mas mabait po ito kaysa kay Ate Bay. Sito tingnan mo. Tinulasin ako. At alam niyo ba, dun sa hindi nakakaalam, way back 1982 or 83, ang pinanganak si Empoy. 1982, doon po kami ni kapatid na Alex nakatira sa Sibris, sa bahay nila. Kami lang ni kapatid na Alex ang nakatira doon. At alam niyo po ba, eto sila, doon sa Padre Pio nakatira. Nagta-tricycle ako, kami ni Alex. Bago kami umalis ng bahay, kasi noon wala pang cellphone pupunta kami doon sa kanya. Sunduin mo ako bukas. Anong oras, Tibay? Alas 8. Alas 8, usapan namin. Punta ako sa pilahan. Ang pilahan namin, doon sa Ronquillo. Kahit ako'y nasa unahan na ng pila, pagdating ng alas 8,
hindi ako alis dahil susunduin ko yung amo ko. Amo ko yan, tricycle na kasi yung ginagamit namin. Pagdating doon, katok ako. Ibay, tayo na. Maya-maya konti, mga 9 o'clock. Hindi lakad na naman ako. Balik na naman ako doon sa pilahan. Pila na naman. Pagdating na 9 o'clock, kahit malapit na uli sa first line, dahil alas 9 na, balik uli ako doon sa boss ko. Pagdating ko doon, mamaya ng 10. Ganyan si Ate Bay. At alam nyo, kahit siya amo ko, medyo nakakaramdam na rin ako ng galit. Hindi ko lang masabihan dahil unang-una matanda si Kuya Len sa akin at may respeto ako sa kanya. Pero nagagalit na ako. Kasi ba naman dapat nakapila na ako. Ako na ang first line, aalis ako. Ngayon lalapitan ako ito. Ganito na lang ang gawin mo. Pag sinabihan ka ng ate ko ng alas 8, magdagdag ka ng 2. Pag sinabing alas 8, gawin mong alas 10. Ganyan si Ate Bay. Ganyan kabait si Ate Bay. Ilan? Ganun pa rin ba? Hindi na, improve na. Ayun. Isang oras na lang. Ganyan po ang istorya namin noon. At kanina po, nung pumapasok ako dito, pagpasok ko sabi nila, ang taba mo na. Kung ganun. Alam niyo po ba kung bakit ganun? Nung panahon na nakatira ako dito, ang katawan ko, mas payat pa ako kay Kuya Nanding. Yun si Kuya Nanding, yun ang asawa niya, Timi. Mas payat pa ako dyan. Ganun ang katawan ko noon. Kaya kanina, tuwa sila sa akin, ang taba ko raw. Sabi ko, kumain kayo ng bahaw para kayo tumaba. So, ganun ang istorya namin ito. Konting background kay Timi. Ano po? At ang isang hindi ko pa makalimutan dito kay Timi. Hindi ko naman tatawagin kapatid mo, pwede po ba? Sige, Ate Mina. Nung isang beses ay nagkaroon kami ng outing sa 13, sa Ilog. Sinong nakakatanda nun? Si Mari Lori. May picture yan. Picture dyan? May picture yan. Ito sa labas, oh. Nag-outing kami sa sa 13. Nung papunta kami sa Ilog, mayroong nagtitinda ng gulay. Ang nakita kong gulay yung ampalaya. Sabi ko, pabili nga po niyan. Bilan niyo nga po niyan yung ampalaya. Ngayon, sabi ni Ate Nick, anin mo yan? Mamaya, papakainin kita ng masarap. Sabi niya, paano sasarap yan ang palaya? Mapait yan. Bale, gagawin natin matamis yan Nung nagluto na kami, ang maganda nun kasi doon kami nagluto, may kalan kami, may kahoy. Yung kahoy na naglagay lang kami ng bato para malutuan ng mga pagkain namin. Nung maluto na yung lahat na lulutuin, di siyempre ang naiwan na lang doon sa kalan yung abo, mainit na abo, saka yung mga baga, yung mga taga-Cavite kasi hindi nila alam yung abo Hindi nila alam, no? Doon sa kalan, may natitira yung pinagsunugan ng kahoy, yun ang tinatawag na abo, mainit yun. Ang ginawa ko doon sa ampalaya, ipinaso ko doon sa ilalim ng abo. Mainit yun. Katapos, habang nandun yung ampalaya sa kinakatalan, naggagayat ako ng sibuyas at saka kamatis. Sabi niya, ano na naman siya, curious Anong gagawin mo dyan? Masarap to. Paano sasarap yan? Ampalaya. Mamaya makikita mo. Nung magayat ko na, pinuha ko yung ampalaya. Tinagpagan ko lang. Pinupas ko lang ganun. Sabi natin, hugasan mo. Ay, hindi mo ganda hugasan yan. Kailangan niyang pagpak lang. Inayat ko na. Ayan, sinama ko doon sa nilagyan ko ng asin. Nung kinakain na, kain ako na. Masarap na talaga. Tikman mo. Wala siya nagawa, tinikman niya. Aba, nagustuhan. Masarap nga raw. Tapos, natapos na kami doon sa outing na yun, umuwi kami. Pag uwi namin, pagkailang araw, punta uli ako doon sa Padre Pio. Hindi ka, nagluto ako ng ampalaya. Nagawa rin ako. Nagawa ka Oo. Pero sabi ko sa akin, ba't hindi masarap? Sabi ko, bakit saan mo ba niluto? Doon sa LPG. Siyempre, dito, wala namang yung panggatong na kahoy, di ba? LPG. Kaya sabi ko, hindi masarap yun. Mas masarap yan doon sa abo. Yung merong dumi-dumi. Sabi ko sa kanya, kung galit-galit-tsakin. Galit-galit-tsakin yan. Sabi niya, sa totoo lang, masarap. Talaga naman kung masarap. Yan si Amin. At alam nyo ba,
kung ang pag-uusapan natin ay yung istorya niya, last year po, magkakachat kami sa Facebook. Wala siyang sinasabi, kundi kung pag-uwi ni Loli, ay pupunta kami sa kanila at magkaano kami, get together. Best friend ko to eh. Mag-get together ako. Hindi ako nakarating doon sa usapan namin. Tapos, nag-uusap, nag-chat din kami dalawa. Ganito, kaya alam ko na dinadialysis siya. Ganun ang routine niya, dialysis 2 times a week yata. At sinasabi niya sa akin talaga, masakit. Sabi niya, parang gusto ko nang sumuko. Sabi ko, ibayad mo ang loob mo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ganun na lagi ako sabi sa kanya. Alam niyo ba mga kapatid na lately, makikita ko na naka-online siya, tinatag ko, hindi nga na sumasagot. Sabi ko, bakit kaya? Siguro ako may tampo na sa akin to. Dahil hindi ko nagawa yung pangako ko na pupunta kami sa kanila. At malungkot nito, nung malaman ko, na namatay na. Alam nyo, sa totoo lang po, parang hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala.